May isang tanong na halos 2,000 taon nang walang malinaw na sagot. Ano ang ginawa ni Jesus mula sa edad niyang 12 hanggang 30 taon? Bakit tahimik ang Biblia tungkol sa halos 18 taon ng kanyang buhay? Posible bang hindi siya ang simpleng karpintero, kundi isang construction worker? Samahan niyo akong tuklasin ang isa sa pinakamalaking hiwaga sa buhay ni Jesus. Sa Chess Corner tayo'y magsama-sama, liwanag ng pag-asa'y hatid sa bawat isa. Sa gabay ni Kuya Che, pangarap ay maaabot, pananampalataya at edukasyon ang siyang handog. Sa positibong diwa, pag-ibig ay pamahagi dito sa Chess Corner. Puso'y laging nagkakaisa lagi. Sa bawat kwento at turo, Magandang araw mga bossing, mga kapatid. Kumusta na po kayo dyan? And welcome back to my channel called Chess Corner. Ako naman po si Kuya Che at sa episode na ito ay pag-uusapan natin kung ano ang nangyari kay Jesus nung siya ay 12 years old hanggang 30 years old. So, alam niyo po mga bossing, mga kapatid, ay ito ay isang pinakamalaking questionable sa historical accounts ni Jesus. Ano po? Kasi wala pong nasusulat sa Biblia kung ano ang nangyari sa kanya nung siya ay 12 years old hanggang 30 years old. Ayan po. Ayan. Ang huling accounts po, mga bossing, mga kapatid, ay yung nawala si Jesus sa temple, ano po, at hinanap pa siya ni Maria at Jose. Yun na po yung last account na may written records. After that, ay for 18 years silent po ang istorya ni Jesus, ano po. At parang lumundag po yung historical account ni Jesus kasi nagkaroon ng records nung siya ay 30 years old na. Opo, nagsimula sa bautismo, nagpabautismo siya kay John the Baptist. Okay, so yun na po yung pagpatuloy ng historical account ni Jesus. Ayan. Alright, saan na natili ngayon si Jesus? Ayan, so base sa ating investigation, investigation talaga, parang si Detective Conan ito. Anyways, so nanatili po si Jesus sa Nazareth. Ayan. Itong Nazareth, mga bossing, mga kapatid, ay maliit na lang ito, maliit na lugar or maliit na village. Ayan. Actually, halos 200 to 500 na mga katao lang na nakatira dito. Ano po? Ang way of living po dito sa town na ito ay yung pag-aalaga ng hayop at saka yung pagtatanim. Ayon. Pero kahit maliit na lugar itong Nazareth na ito ay
medyo stricto sila kung pag-uusapan yung kanilang reliyon, dahil pag araw ng pagsamba dapat lahat talaga sila ay dapat umaten. Parang obligated sila na dumalo pag araw ng pagsamba. Ayan. At dahil dyan na rin natuto si Jesus sa mga kasulatan patungkol sa mga sinaunang propeta. Ayan. At actually diyan din niya sinabi sa synagogue nila or sa church nila na siya na daw yung mag-fulfill nung nakasulat doon sa scriptures nila. Diyan nangyari yon. Ayun. So, ang medyo boring itong Nazareth, kasi nga konti lang yung tao. Pero yung mga kalapit bayan nito or kalapit town nitong Nazareth ay itong ang tinatawag natin yung lungsod ng Saporis. Okay? So, itong lungsod ng Saporis ay parang pwede nating sabihin na improving city siya, So, ibig sabihin, maraming mga ginagawang mga buildings or infrastructure dyan sa lugar na yan kasi medyo improving nga yung city na yan. Ayan. Maliban pa sa forest, ang malapit din sa Nazareth ay yung tawag nito Caesarus ata. Ayan, nakalimutan ko na. Pasensya na po. Yan po yung mga kalapit na lugar or yung mga town or cities na malapit sa Nazareth. Ayan. Pero pag pista po ng Pasko sa Jerusalem ay pumupunta rin sila sa Jerusalem. Sabi nga sa kasulatan na nabasa ko ay pag naglakbay itong silang Maria, Jose at si Jesus papuntang Jerusalem para umaten ng pista ng Pasko or the celebration of the Passover, kumbaga. Ayan. Ay nasa, I think, 4 na araw na lakad bago marating nila yung Jerusalem. So, from Nazareth to Jerusalem ay mga 4 na araw na lalakarin bago makarating sa Jerusalem. Ayan. Now, with regards to papasok na tayo sa kung ano ba talaga ang mga trabaho ng mga kalalakihan sa Nazareth maliban sa pag-alaga ng hayop at pagtanim. Ayan. Kagaya ni Jose na earthly father ni Jesus, yung nakasulat ang trabaho talaga ni Jose is karpintero siya, so tinuro niya rin kay Jesus na paano maging karpintero. Pero ang totoo talaga niyan is that ang tawag sa kanila is tekron. The tekron is a Greek word. Ang ibig sabihin po ng tekron ay ibang parang in terms of construction
ang tawag sa kanila ay parang all around. Opo, marunong sa carpentry, marunong sa paglilok, marunong sa sa limestone building, ganon. So, Greek word niyan is tekron. Ayan. But then, most of the time, when it comes to pag pinag-usapan natin yung trabaho ni Jesus, ay mostly on limestone building. Opo, pag gumawa ng bahay, ay limestone ang ginagamit. So, tinuruan din po yan ni tatay ni Jesus na si Jose. Tinuruan siya kung paanong magtrabaho at mag-build ng bahay na gawa sa limestone. Ayan. So, ibig sabihin, wala silang masyado sa carpentry. Puro limestone ang trabaho. So, construction worker po ang tawag natin doon. Ayan. So, a surprising Jesus story, na karamihan kasi ang alam nila ay although carpenter si Jesus, ay yung trabaho niya ay mostly carpentry, hindi po. Kung atin pong i-analyze, pag sa carpentry siya, wala siya masyadong trabaho kasi wala nga masyadong mga nag-hire na magiging karpintero nila kasi wala nga masyadong kahoy doon sa lugar nila. Kaya mostly limestone ang material pag gumawa ng bahay. So, marunong din si Jesus sa limestone building. Ayan. So, construction worker ang tawag doon. So, maliban doon, ano pa ang ibang bagay na ginawa ni Jesus? Nung time na nasa edad na 12 to 30 years old siya. Okay. So, sa ibang artikulo at sa ibang YouTube content po na nakita ko, merong nagsasabi na si Jesus daw nung time na yan ay umabot sa Egypt, umabot sa Tibet, at umabot din sa India. Okay? At dito sa mga lugar na ito, nagtrabaho din siya bilang construction worker nga, kasi itong lugar din ito ay medyo ang paggawa ng mga bahay dito ay halos kaparehas lang doon sa forest or sa Nazareth na made of limestone. And aside from that, sabi nila ay dito nag-aral sa mga lugar na ito, nag-aral din si Jesus. Ayan. So, yun po yung ibang artikulo at yung mga nakita ko sa YouTube content. Yun po yung mga ginawa ni Jesus nung time na nasa 12 to 30 years old siya. Ayan, na hindi po natin nakita at hindi po naging officially part of the historical account of Jesus Christ. Ayun po. In conclusion po, patungkol sa kung bakit na walang historical account na nasusulat na patungkol sa buhay ni Jesus nung nasa edad 12 to 30 years old siya, ay baka po siguro ang intention nung Matthew, Mark, Luke, and John ay yung focus po nila ay doon lang po siguro sa baptism ni Jesus, yung
ministeryo ni Jesus, pati yung kasali na rin yung mga miracles niya, pati na rin yung paano siya namatay or crucify si Jesus, ano po. So siguro hindi nila na bigyan ng much attention yung 12 years old to 30 years old na Jesus, ano po. Siguro sa pananaw ko po, mas binigyan nilang halaga yung baptism, ministry, miracle, and crucifixion. Ayun po yung aking conclusion sa istoryang ito. At yung pagiging karpintero rin ni Jesus ay sa tingin ko nagamit niya iyan nung siya ay naglalakbay na rin, nung nag-i-start na siya ng kaniyang ministry. Ayan. Yung pagiging craftsman niya, yun, nagamit niya ata yun kasi yun ang naging parang livelihood niya during the time na naglalakbay siya na mag-isa at sinisimulan niya yung kanyang ministeryo, kumbaga. Ayan. At dyan po nagtatapos ang aking istorya, mga bossing, mga kapatid. I hope that you like this story at sana meron po kayong napulot na sorpresa na patungkol sa istorya ni Jesus, Ayan. Bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong manawagan, kasi marami po akong nakikita ngayon, lalong-lalo na sa news natin, yung tayong mga Pilipino, yung mga kapatid natin Pilipino na sinasaktan yung foreigner. Sa news nga, pinapatay yung foreigner na nandito nakatira sa ating bansa. Ang panawagan ko lang sa sambayan ng Pilipino or sambayan ng Pilipinas na wag naman sanang ganun, itong mga bisita natin ay dapat natin ito, alagaan natin ito at i-welcome natin sila at ipakita natin sa kanila kung gaano kaganda yung ating bansa. Sana sa mga uniform personnel natin, sa mga law enforcers natin, sana maging ang tawag nito, maging alerto po tayo, at sana hindi na po maulit yung mga bagay na ganito kasi hindi po maganda yung karahasang katulad nito. Okay po, at dyan po tayo nagtatapos, mga kapatid, mga bossing. Maraming salamat po at God bless po sa inyo. At kung meron pa po kayong ibang gustong malaman at gusto nyo pong i-research ko po, at i-comment nyo na lang po, para pag nabasa ko ay gawa natin ng paraan. So thank you very much. Maraming salamat po, and God bless. Shalom. Every piece of evidence tells a story. Every fingerprint, every signature, every bullet, every photograph reveals the truth. But truth can only be discovered through science, expertise, and integrity. Introducing Private Ryan Forensic and Criminology Services, your trusted partner in forensic science, criminology, security, and professional education.
Whether you are a lawyer seeking an independent forensic opinion, a police investigator strengthening your case, a court requiring scientific analysis, a company improving workplace security, or a criminology student preparing for Philippine licensure examination, we are here to serve you. We provide professional services including independent second opinion on forensic examinations like fingerprint examination, ballistics examination, question document examination, and forensic photography examination. We also specialize in security, safety, and protocol consultation and design, detective and investigation services, criminology research consultation, forensic innovation and invention, PRC criminology licensure examination review, criminology education consultation, and affordable quality forensic equipment and materials. For more information, you can email us at che.powerfrom.160278@gmail.com. Private Ryan Forensic and Criminology Services. Science, integrity, excellence, justice.